Saan ba ibabalik na nga ba sa Pilipinas? Hindi lang West Philippine Sea ang hinahangad na maibalik sa Pilipinas, ngunit pati na rin ang Sabah na matagal nang kinokontrol ng Malaysia. Talaga bang may habol ang Pilipinas sa teritoryo na ito? Muling binabalikan ng Pilipinas ang territorial claims nito sa Sabah. Isang malaking hakbang ang ginawa ng Pilipinas na maaaring magbunga ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng rehiyon. Noong Hunyo 15, 2024, formal na nagsumite ang Pilipinas ng claim sa United Nations na kinikilala ang karapatan sa pinalawak na continental shelf sa South China Sea, kabilang na ang kontrobersyal na teritoryo ng Sabah. Paanong nagkaroon ng interes ang Pilipinas sa isang maliit na teritoryong ito? Sa gitna ng umiinit na tensyon, sino nga ba ang mas may karapatan sa Sabah? Para kanino nga ba talaga ito? Yan ang ating aalamin. Isang malaking hakbang ang ginawa ng Pilipinas na maaaring magbunga ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng rehiyon. Noong Hunyo 15, 2024, formal na nagsumite ang Pilipinas ng claim sa United Nations na kinikilala ang karapatan sa pinalawak na continental shelf sa South China Sea, kabilang na ang kontrobersyal na teritoryo ng Sabah. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa Malaysia. Dahil dito, mariinang tumutol ito sa United Nations at tahasang pinabulaanan ang pag-aangkin ng Pilipinas. Ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah ay batay sa kasaysayan at mga kasunduan na kinikilala ang karapatan ng Sultanato ng Sulu sa nasabing teritoryo. Mula pa noong 1963, idineklara ng Malaysia ang Sabah bilang bahagi ng kanilang teritoryo, subalit hindi kailanman isinusuko ng Pilipinas ang kanilang soberanya rito. Ang kalagayang ito ay muling uminit matapos ang formal na paghain ng Pilipinas ng territorial claim. Sa kasalukuyan, ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah ay nagdudulot ng malaking debate sa pagitan ng dalawang bansa. Ang bawat panig ay naglabas ng kani-kanilang argumento at ebidensya upang suportahan ang kanilang pag-aangkin. Subalit sino nga ba ang mas may posibilidad na manalo sa labanang ito? Ang Pilipinas ba na nagmumula sa kasaysayan at mga kasunduan o ang Malaysia na may hawak na sa teritoryo sa loob ng higit 5 dekada, kasaysayan ng Sabah at Pilipinas? Upang mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, mahalagang balikan natin ang kasaysayan ng Sabah at ang kaugnayan nito sa Pilipinas. Ang Sabah na dating kilala bilang North Borneo ay isang teritoryo na matagal nang pinangangasiwaan ng Sultanato ng Sulu. Simula pa noong 1405, ang Sultanato ng Sulu na itinatag noong panahong iyon ay may sakop na mga isla sa Sulu Archipelago, bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Borneo kabilang na ang Sabah. Una, ang kasunduan ng 1878. Noong 1878, nilagdaan ng Sultanato ng Sulu at British North Borneo Company ang isang kasunduan na naglalayong ipahiram ang Sabah sa kumpanya. Gayunpaman, may hindi pagkakaintindihan sa kung ang kasunduan ba ay isang pag-upa lamang o tuluyang pagsuko ng teritoryo. Ang teksto ng kasunduan ay isinulat sa wikang Arabe at ang pangunahing kontrobersya ay nagmula sa salitang pajak na maaaring mga hulugan ng lease, pag-upa, o cession o pagsuko. Sa pananaw ng Sultanato ng Sulu, ang kasunduan ay isang lease, habang ang mga British at kalaunan ng Malaysia ay itinuturing itong isang cession. Ikalawa, ang kolonisasyon ng British. Noong 1881, itinatag ng British North Borneo Company ang kanilang administrasyon sa Sabah matapos makuha ang mga karapatan mula sa Sultanato ng Sulu. Sa ilalim ng pamamahala ng British, mabilis na umunlad ang ekonomiya ng Sabah dahil sa pagtatayo ng mga plantasyon ng goma, tabako at iba pang agrikultural na produkto. Gayunpaman, sa kabila ng administrasyong ito, patuloy na iginigiit ng Sultanato ng Sulu ang kanilang pag-aari sa teritoryo. Ikatlo, World War II. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Hapones ang Sabah, ngunit matapos ang digmaan, ibinalik ito ng mga Hapones sa pamamahala ng British. Noong 1946, opisyal na naging crown colony ng British ang Sabah. Sa mga sumunod na taon, sinimulan ng mga lokal na leader sa Sabah ang kampanya para sa kasarinlan at kalayaan mula sa kolonyal na pamamahala. Ikaapat, ang pagsilang ng Malaysia. Noong 1963, nabuo ang Federation of Malaysia na kinabibilangan ng Malaya, Singapore, Sarawak at Sabah. Ito ay naganap matapos ang isang plebisito na pinangunahan ng United Nations
na nagpakita ng suporta ng mga tao sa Sabah para maging bahagi ng Malaysia. Gayunpaman, hindi ito kinilala ng Pilipinas na nagsasabing ang Sultanato ng Sulu ay hindi sumang-ayon sa pagsasama ng Sabah sa Malaysia. Ang Pilipinas sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Diosdado Macapagal ay opisyal na naghain ng pag-angkin sa Sabah noong 1962 batay sa kasunduan noong 1878. Ikalima, ang pag-aangkin ng Pilipinas. Simula noong 1962, hindi isinusuko ng Pilipinas ang kanilang pag-angkin sa Sabah. Noong 2001, muling nagkaroon ng pagtatalo ng magsampa ng kaso ang inapo o descendants ng Sultanato ng Sulu laban sa Malaysia na humihingi ng bayad para sa paggamit ng teritoryo. Ang isyung ito ay muling uminit noong 2013 nang ang isang grupo ng mga armadong kalalakihan na tinatawag ang kanilang mga sarili bilang Royal Sulu Army ay nagtangkang bawiin ang Sabah mula sa Malaysia. Ang labanan ay nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao at muling nagpaalala sa mundo ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Matapos magsumite ang Pilipinas ng territorial claim nito sa Sabah sa United Nations, walang formal na naging kasunduan o usapin tungkol dito. Tahasang pagtutol mula sa Malaysia ang nakuha lamang ng Pilipinas. Wala pa rin konkretong resulta kung ang Sabah nga ba talaga ay magiging pagmamay-ari ng Pilipinas o ito ay mananatili sa Malaysia. Ang kasaysayan ng pag-aangkin ng Pilipinas sa Sabah ay mahaba at puno ng kontrobersya. Mula sa mga kasunduan noong 1878 hanggang sa kasalukuyang claim noong 2024, ang isyung ito ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan sa pagitan ng kasaysayan, politika at internasyonal na batas. Mahalaga ang pag-unawa sa kasaysayan upang mas maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Ang dialogo at diplomasya ay mahalagang instrumento upang maiwasan ang mga armadong sagupaan. At ang pagkakaisa sa loob ng ASEAN ay dapat na patuloy na palakasin upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia, kaugnay ng pag-aangkin sa Sabah, mahalaga na ang bawat hakbang ay isagawa sa ilalim ng gabay ng internasyonal na batas at diplomasya. Ang kasaysayan ng Sabah ay puno ng komplikasyon at kontrobersya. Subalit ang kapayapaan at kapakanan ng mga tao sa rehiyon ang dapat na maging pangunahing layunin ng lahat ng panig. Sa huli, ang paghahanap ng makatarungan at mapayapang solusyon ay ang tanging daan upang maiwasan ang mas malalang hidwaan at mapanatili ang katatagan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Parehong bansa ay may kanya-kanyang basehan sa pag-angkin ng teritoryo. Para sa'yo, anong bansa ang dapat magwagi sa pag-aangkin sa Sabah? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.